Magandang umaga po. Ating pag-usapan ngayon, itong ICI ay hindi na po maganda. Independent independent confidential investigation na nangyayari dito. Talagang hindi ako nagkamali from the very beginning. I was thinking that it was established to cover up anything para pagtakpan ang lahat. At sino ang tinatakpan dyan? Walang iba po si BBM, ang kanyang pinsang buo na si Romualdez, at ang kanilang kamador, ang kanilang tagagawa ng tagapagpatupad at tagagawa ng script na si Saldico, at siyempre pa yung mga kakampi nila sa Kongreso na mga J.J. Suarez, si Zia Adyong Alonto, si Congressman Arrogancia, si Congressman Dan Fernandez, si Joel Chua, si Pastor Benvenido Abante. Mga iyan po ang kanilang mga kamador. Siyempre, dinadaan nila sa majority. At ang majority po sa Kongreso ay tinutukoy ko na lahat ng mga sumusuporta kay Romualdez. Pag sumusuporta kay Romualdez, sumusuporta kay kay Marcos. So, ladies and gentlemen, ang hirap po ng sitwasyon natin. Sa susunod, balangkasin ko po ang mga depekto kung bakit hindi natutupad yung pangarap at pagsusumpa ng ating konstitusyon na magkaroon ng tinatawag na complete separation of powers. Kasi kung hindi lamang nababahiran yung tinatawag na complete separation of powers, gagana po ang tinatawag na checks and balances. Only then that we can realize paano magagana naman ang mga checks and balances kung kakampi ng presidente ay speaker. Kung kakampi ng presidente ang Senate, kasi yan lamang po sa lahat ng opisina natin sa ating pamahalaan, yan lamang po ay may kakayahang political at sumigaw na malakas. Hindi natin makukuha yan sa Supreme Court. Ang Supreme Court kasi po, tahimik lang sila. Nagsasalita lamang ito sa pamamagitan ng decision at order. Hindi masyado nakakaapekto sa buhay ng tao. Ang nakakaapekto na kaagad-agad sa buhay ng tao ay yung mga speeches, mga pananalita at gawa ng congressman, ng mga senador natin at ng mga tao ng presidente, the president and the vice president. So the only office that is actively opposing, standing as the check, ay yung office of the vice president lang. Yung office of the ombudsman, hindi natin masana. Kung saan ang in-appoint ay kakampi rin, wala tayong magagawa. Ganon po ang mangyayari. So nevertheless, I will present to you one more evidence. Nagrereklamo na po ang iba sa atin sa mga kababayan. This time po, ang nagreklamo sa grupo naman ni Kat Judy de Guzman. Ito po siya. Pakinggan natin sila yung kanilang hinaing. Valid po yung kanilang concern. Although I do not support their political statements and political stand, but I support the truth that is spoken out of their political stand. Ito po si Kat Judy de Guzman. Yung binuong independent commission for infrastructure hindi naman talaga totoong independent dahil hindi nito sinunod yung kagustuhan ng mga mamayan na biktima ng korupsyon na isang totoong independent na parang People's Tribunal o People's Commission. At ang ginawa ni Marcos ay siya na nag-appoint. Siyempre, pag siya nag-appoint, expected mo na yan na yung in-appoint ay hindi pwedeng kumontra sa nag-appoint. Kalukuhan man itong BBM talaga. Ba't tinawag mo ito independent? Tinawag mo na lang sana, tanggalin mo ng I.
Gawin mo lang DCI, Dependent Commission on Infrastructure. Hindi independent ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ang inihayag ng Labor leader at dating senatorial candidate na si Leo D. Guzman sa mga isinasagawang investigasyon ng ICI sa flood control scandal. Sa isinagawang pagpupulong kanina ng Artikulo 11, kung saan kabilang ang 10 magkakaibang grupo na laban sa korupsyon. Sinabi ng mga ito na dahil appointee ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga iniluklok sa ICI, selective prosecution o pipiliin lamang anila ng mga ito ang makakasuhan at mayroong whitewash na mangyayari. Natural talaga, may whitewash nangyari. Siyempre, andyan si pinsang buo mo si Romualdez, ipapahamak mo. Kagaguhan yan. Mr. Duterte, Mr. Bongbong Marcos. Ang nagagalit lamang si Amy, hindi mo na sinusunod si Amy. Mas tama ang positioning ni Amy sa political stand para sa mga Marcos. Ang kanyang stand, binigyan na nga tayo ng pangalawang pagkakataon na paglinisin ang pangalan natin ay binabasura pa natin, sinasayang lang natin ang ating pagkakataon. Yun ang mensahe niya kay BBM. Lumalabas yung klarong manipulasyon kung para pagtakpan o i-manage yung takbo ng investigasyon hinggil sa korupsyon. Ayaw nila maging transparent at sila lamang ang gusto makaalam ng investigasyon. Ayon naman kay Attorney Luke Espiritu, National President ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino, scripted umano ang nangyayari at tutol din Talaga naman scripted yan, Luke. Talagang scripted yan. Kahit sino pa ba, no? Pero mo, i-appoint itong si Asurin. Wala. Isa pa itong tuta, si Rodolfo Asurin. Nawagan ni ICI Special Wala Advisor siyang karakter na pagiging independent. He is another guy who is willing to connive with Satan just to save his neck. Ganon po ang aking description kay Rodolfo Asurin. at dating PNP Chief Rodolfo Asurin na wag nang magsagawa ng kilos protesta ang mga Pilipino. Dapat magtuloy ang protesta. Dahil kung nagpatali tayo ng kamay sa mga sinasabi ni Rodolfo Asurin ng institutional action na wala namang institutional action, if at all we have failed institutions taken hostage by our dynasty, kung walang public pressure, walang protesta, walang direktang intervensyon sa taong bayan, mauhulog lang tayo sa mga malasarswela na peking mga address dito sa issue ng korupsyon. Sinabi rin ng grupo na kung mayroong mananagot ay Tama ka talaga, Attorney Luke. pawang mga sakripisyal lam o maliit na individual lamang at hindi ang mga utak sa umano'y korupsyon. Ito'y sarswela, ito'y walang patutunguhan at hindi pananagutin yung nagpakana ng korupsyon na nangyayari ngayon. Sino ang nagpakana? Katyode, sino ang nagpakana? Sabihin mo na! Walang balyenang makukulong, walang balyenang mapapanagot. Siguro mga dilis at sapsap lamang ang mga tatamaan. Bakit na naman balyena hindi magkasya sa kulungan yan? Pangunahin ay mga kontraktor. Meron na sila Tama yan, mga kontraktor lang ititigit. From the very start, I have been predicting that these investigations being conducted and directed by the director in the Malacanang ay mauwi lamang, wala pong mga politikong mapaparusahan dito. Puro lang po ito kontraktor. Hanggang kontraktor lang po ang mangyayari nito. ang ilalaglag na mga sacrificial lamb, tuloy ang ligaya. Bakit tuloy ang ligaya? Kasi in the meantime, na tayo ngayon nananawagan ng panagutin lahat, tigil na yung korupsyon, in the meantime, tuloy pa rin ang lahat ng mga sistema ng korupsyon. Samantala, Tama kagid. Toto, lyok ka. Pagpuli mo sa Bacolod, kaon ta ng manok. Manok na inasal doon sa chicken house. sinabi naman ni Milo Basuel na kasabay ng pagkakaroon ng interes ng mga kabataan na makiisa sa kilos protesta. Huwag nating idamay yung edukasyon ng kabataan. Huwag nating idamay na dahil nakikita natin lumalakas yung loob nila, biglang maglalabas tayo ng mga announcement na Kayo mga kabataan, pag-asa ng bayan. Pag-asa naming mga matatanda na. Kayo ang
dapat mga Gen Z, dapat kayo ang sabi natin, kayo dapat ang mas pinakamatindi ang aksyon. Mga pronouncement na hindi naman logically sound yung rason kung bakit ka magpapasuspende ng klase. Sinubukan naman nating humingi ng reaksyon mula sa ICI patungkol sa ibinabatong issue ng Artikulo 11, ngunit wala pa silang tugon sa ngayon. Wala, mga paano makapagsalita yung mga tatalino na mga pipi? Matalino ng mga yan, pero pipi. Oh, ang punot dulo niyan si Romualdez. Kasi ganito lang ho, kasimple yan. Alam ni Colex Soliman to. Alam ni Kainso to, Ricky Tumuturgo, na pag isinalang dyan ang kababayan ni Atty. Ricky na si Elizalde Co ay mapipilitan tutuga yan. At ituturo niya sino ang mastermind, si BBM at saka si Romualdez. So, tama rin lang ang pasalamat tayo may isa pang Gen Z na congressman na tumayo at kakaibang style na pakikipaglaban naman ang ginawa niya para sa buong Pilipinas. Kaya ito, pakinggan natin po si Kiko Barsaga na nanganganib na tingnan natin, pag-usapan natin balang araw kung anong magiging mangyari dito. O pakinggan naman natin si Kiko Barsaga. Meow, meow! Yan Hindi na ako mag-music kasi music copyright strike eh. Basahin ko na lang ang sinabi dito. Barsaga versus Romualdez. Hindi ipapakulong ng ICI si Romualdez dahil nagkakasakit. Ang sarap talaga maging na congressman sa Pilipinas. Yan ay ayon kay Kiko Barsaga. So, isa pa. Ito naman, patungkol naman sa noon, talagang isasalba nila si Elizalde Co. Kasi si Saldico lang ang susi para matumba tawag nito si BBM. So, BBM. Tingnan natin ang salita naman nila. Ang panawagan nila ngayon, huwag husgahan si Saldico. Ano gagawin natin kung hindi husgahan? Ito, huwag nating husgahan si Saldico. Yan ang sabi nila. Sabi ng kanyang kasama, ugag din ito na ako bukol party list kasama niya, na si Garbin. We call on the public to give Congressman Saldico the due process. Anong due process? Sabi ni Conchita Carpio Morales, ang ginagawa sa inyo overdue process, hindi due process. Sobra na yun. Tapos dapat nga i-cancelahin itong passport kasi national security na ang involved dito. Hindi ito basta-basta na krimen kagaya kay Harry Roque na trafficking lang. Hindi mag-involve ang bansa diyan. Ito bansa, pundo ng bansa ang nawawala. Kaya this is a supreme crime that deserves even without even a court intervention, pwede ng aresto ito. Katulad lang po ito ng isang China na papasok, gigira sa atin, hindi na kailangan ng court order na magdepensa tayo. Hindi na kailangan ng court order na hulihin ng lahat ng mga traidor sa Pilipinas. Ito sabi niya, ako bukol party list, bigyan ng due process Saldico. O maapila si ako bukol Representative Alfredo Garbin na huwag agad husgahan si dating Representative Saldico at hayaang umiral ang due process. Giit niya, hindi pa umuusad ang kaso kaya't hindi dapat ma-trial by publicity si Ko Rakot. Sabi natin, what? May due process si kayong nalalaman? At may PRRD, may due process ba? Yan sabi naman ng mga to, baka Duterte. Tingnan natin ulit yung iba pa. Ito naman si Kiko. Ito naman ang ito naman kay Kiko. Napanood ko na to. Naisalang ko na. Ito naman si Kiko Barsaga.
Alam mo, pasalamat tayo may Kiko Barsaga, tapos yung isa dapat magsalita na rin ng todo, si young congressman din, si Leandro Legarda Lebeste. Pag-asa rin. Isa pa si na young gun, na pinaka-young gun talaga din, si Representative Congressman Eli San Fernando. Ito naman si Kiko, Ano ba ito? Because yung meow meow, it's very apparent, but at the same time, it's also harmless. Yung hundreds of billions of theft and the protection of congressmen involved in that hundreds of billions of theft, that is something that is not apparent, but it's also something that's very damaging, and that's more dangerous to our ethics overall as a whole. Pero, ang question kasi ngayon, and also one of the complaints ng ethics, yung overall demeanor daw as a congressman, natatarnish yung overall the House. Ibig sabihin, sa ginagawa mo, nasisira ang House of Representatives. Kiko, anong sagot mo dyan, Kiko? Pakinggan na sagot ni Kiko. As the institution. So, what can you say about that? I mean, paano natatarnish yun dahil nagmamiyaw ako? Nagka-issue na dahil nagmamiyaw ako, pero yung mga billion-billion na, yung mga daan-daang billion na ninanakaw, that's fine? Sabi niya, nasisira ba yung dangal ng House of Representatives dahil sa pagmiyaw-miyaw ko? Pero hindi ba nasisira ang Kongreso dahil sa mga billion-billion na ninakaw? Ayos lang yun? Yun ang tanong niya. Kaya po, mga kaibigan, mag-shoutout na lang po ako. Kay Teacher TV, ICI, isang cooking show ni Insan BBM. Kakamaro, good morning po, Dr. Maria Victoria Sanchez. Sayang ang budget yan sa ICI. Kung yung sa Blue Ribbon, dapat sa Blue Ribbon na lang, wala pang gastos. Tapos si Marcolita ilagay ninyo. The Church Pet TV, tapos ibabalik daw si Lacson. Ako. Aso rin niya. Aso rin na-involve din sa Tondo. Tondo Mayo Drugs. Talagang yun involved din sa droga yan si Adolfo Aso rin. Dennis Causing, my beloved brad. That's TV. Pero di kayang banggitin ni Liudi at Luke ang pangalan ni Saldi at Martin. Di kaya yan. Lang yan, nagtatiming lang yan. Tawagan ko si Luke Espirito. Interviewin ko sa tungkol kay Saldi ko. Jan Suarez. Tapos gamitin pa state witness si Tambaluslos. Kabastusan na ng the height of responsibility, hypocrisy. Grabe talaga itong mga ito. Tapos gamitin state witness, Tambaluslos, na siya mismo yung most guilty, sila ni BBM. Sino ituturo niya kung state witness siya? Siyempre mas mataas pa sa kanya, alangan mas mababa sa kanya. Katsuki, Katoto, ano masasabi nyo sa pagbalik ni Ping Lacson? Ayan, mamaya tatalakay natin pagbalik ni Ping Lacson. Bernard Magtibay, pasalamat na tayo 1 million sa 1 million sa bagay bawat taon ni PBBM. Nako. Hanggang dyan lang muna tayo at magandang umaga po bayan ko.